Maligayang panonood po sa inyong lahat. Ako po si Master Larry ng Modern Combat Pilo Karate Aikido. Isang Highlander ng Region 12 sa Tribong Tiduray. Tinawag kong Modern Combat Karate ito dahil ipinaghalo-halo ko ang iba't ibang martial arts ng teknik na aking natutunan sa iba't ibang martial art dito sa ating bansa. 25 years ago, kaya medyo mabagal na ang aking kilos at medyo lumaki na rin ang tami. Para sa kaalaman ng lahat, hindi po ako professional instructor ng martial arts. May kunting alam lang po at base lang din sa aking eksperyensyang natutunan sa iba't ibang martial art dito sa ating bansa. Sa pamamagitan ng bidyong ito, sana makatulong ito sa mga taong walang alam sa self-defense. Start na tayo! Ang una-una kong ituturo sa inyo ay ang tinatawag nating attention stance or choryatsogi sa Korean word. Ito ang command during training at ito ang unang step o hakbang para maging eksperto tayo sa martial art. So, huwag natin baliwalain ang mga command na ito. Attention stand is tulad nito. Naka feet together o magkadikit ang dalawang paa at nakatayo ng matuwid. Tulad nito. Look straight forward at mag-antay ng command kung ano ang iyong susunod na gagawin tuwing nasa training session or tournament. I-demo ko sa inyo para malaman nyo kung paano. Tulad nito. Front, side, and back. Look straight forward. Hindi siya nakayuko, hindi siya naka-backward. Straight lang tayo. Straight. Body straight. So, yun ang attention stance. Ang pangalawa kong ituturo sa inyo yung tinatawag nating bow sa salitang English. At kyungyi naman sa salitang Korean. So, ganito yun. Feet together or magkadikit ang dalawang paa at nakatayo ng naka-forward position ang iyong ulo. Tulad nito, naka 15 degree forward, look straight forward, dapat nakatingin sa tao o sa mga taong binibigyan mo ng galang o respeto or sa iyong mga kaklase, instructor or group of people. Ito rin ang hudyat na umpisa na ang iyong ensayo or training. Hudyat rin ito na umpisa na ang iyong sparring or kung mayroon kang katunggali during tournament. So, ito yung mga sign na mag-umpisa na ang iyong laro. So, i-demo ko na naman sa inyo para makita niyo kung paano. So, ganun ka simple yung ating pangalawang stances. Ang pangatlong ituturo ko sa inyo ay ang tinatawag nating ready stance sa English or Pyongsogi sa Korean. During training, Jombi ang command. Ibig sabihin, humanda ka. Traditionally, i-execute ang ready stance pagkatapos ng bow bago umpisa ang training or sparring. Ituturo ko sa inyo kung paano i-execute ito. So, ganito yon. iangat ang kaliwang paa. Ingat ang kaliwang paa pa kanan. Hakbang sa kanan, kasabay na rin ang dalawang kamay na naka-open hand, pataas, pagtapat sa dibdib, i-U-turn pababa, pabalik, pababa na naka-close ang kamao, kasabay ang paa, ilapag sa ground,
merong extra power punch at sumigaw ng malakas na Kia! So, ganito yun. Ulitin ko. Okay? Para malaman ninyo kung paano. Ito yun. Okay? Iangat ang paa. Kia! So, ganun kasimple. I-demo ko sa inyo. Front, left, side, and back. Okay? Ito yun. Kia! 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 So, yun ang tinatawag nating ready stand. So, ang susunod na ituturo ko sa inyo, pang-apat. Pang-apat na ituturo ko sa inyo ay ang tinatawag nating fighting stance. Fighting stance is mag-start tayo sa attention stand or ready stance. Kahit saan lang dyan, no problem. Kahit saan ka mag-start dyan. Ilagay natin sa ready stance. Ang iyong kanang paa ihakbang ng paurong. Paurong at harapin ang kaaway na naka 45 degree angle ang iyong katawan na nakasupport ang iyong dalawang kamay upang protektahan ang iyong mukha, ulo, at ang iyong middle section. Middle section. Dapat na protektahan natin kaliwa, kanan. Ganon rin sa lower section, sa baba. Kung sisipa yung kalaban, protektahan natin kaliwa, kanan. Dapat maprotektahan natin. So, ito yung tinatawag natin ready stance. Ready stance, ito fighting stand. Fighting stand position. Magagamit natin itong fighting stand during tournament. During tournament. Ito yung magagamit natin. Ito, fighting stand during tournament. Magagamit natin. Ito lagi natin ginagamit. Fighting stand during tournament. Ang back foot ay ang back foot or kanang paa dapat hindi naka turn out. Hindi siya turn out, nakaganon. Hindi nakaganon. Hindi siya naka turn out pabalik. At hindi rin siya masyadong naka pasok. Dapat naka 45 degree angle. Para hindi ka mahirapan gumalaw kaliwa, kanan. Hindi ka mahirapan. Dapat sumigaw ng malakas na crawl na Kia kapag i-execute mo yung fighting stand. So, i-demo ko sa inyo kung paano. Okay? Ano ito yun? Kia! 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 So, ganun lang ka simple. Ganun lang ka simple yung fighting stand na position natin. Walking stand sa English, apsogi sa Korean. Bago tayo umpisa sa walking stance, tuturuan ko muna kayo kung paano ang tinatawag nating chambering. Ano ba itong chambering nito? So, isa yan sa mga mahalaga ang gawin ng isang karatista during performing his posisyon o trabaho o duty o kanyang on-actual training o on-actual combat fighting position. Dapat alam natin kung ano yung tinatawag na chambering. So, ang chambering ay ganito. Chambering is naka-open leg stand at nakalagay ang magkabilang kamao sa magkabilang baywang. Nakalagay ang kamay o kamao sa magkabilang baywang.
para kung mag-perform siya ng punch, palm technique, knife technique, elbow, or any kind of technique. Any kind of technique. Madali niyang mabilis niyang ma-perform dahil naka-ready siya. So, yun ang tinatawag nating chambering technique. Ganito yun. Okay. So, sa chambering technique, i-apply natin yung chambering technique sa walking stand. So, ganito yun. Okay? Walking stand. Chambering technique. Walking stand. Tumayo lang. Pag sinabi walking stand, tumayo lang ng normal. Ganon. In, out, circular motion. In, circular motion. In, out, circular motion. In, out, circular motion. Ganon rin pabalik. In, out, circular motion. In, out, circular motion. In, out, circular motion. Ganon din. In, out, circular motion. In, out, circular motion. Pabante. In, out, circular motion. In, out, circular motion. Ano dun dito sa kanan? In, out, circular motion. In, out, circular motion. Pabalik, ano din? In, out, circular motion. In, out. In, out. Ganito rin. Likod. In, out. In, out. In, out. Backward. In, out. In, out. In, out. In, out. So, yun ang tinatawag nating walking stand. Dapat, ang bigat ng katawan natin is, distribution ng bigat is 50-50% magkabilaan. Dapat pareho. 50% ang deliver ng bigat. Yung distribution ng bigat sa ating katawan. Next, ang susunod na ituturo ko sa inyo ay yung forward stance or up gubisogi sa Korean. Ito yung traditional stance kapag tayo ay aatake sa kalaban para paabutan natin siya during sparring or actual combat fighting technique. So, ganito yun. Panoorin nyo. Ganito yun. So, sa pag-uumpisa, dapat ikaw ay naka-chambering. Dapat naka-chambering or ang iyong dalawang kamao ay nasa iyong magkabilang baywang. Okay? Naka-ready stance and chambering. Ito yung tinatawag nating chambering. And forward stand. Tulad dito. Forward stand. Dapat ang paa natin sa likuran ay naka-straight. Hindi siya nakaganon. Straight lang siya. Ang bigat sa harapan ay 60 to 70% ang bigat sa harapan. Ang bigat dito sa likuran is 30 to 40% ang bigat. So, ganito yun. Panoorin nyo muna. Out. In. Out. Balik. In. Out. In. Out. In. Out. Ganito rin. Likod. In. Out. In. Out. Pabalik. Ganun din. In. Out. In. Out. Ganito rin. Kanan. In. Out. In, out. So, gano'n lang ka simple yung ating forward stand. At ang likurang paa dapat naka-straight at naka-angle palabas ng 45-degree position. Ganito yun. Angle siya. 45-degree. Angle. Ang sa likuran. Hindi rin siya gano'n. Hindi rin siya angat yung heel, yung sako. Dapat nakalapag dyan sa lupa. At ang lapad ng posisyon ay 1.5 shoulder width.
isa't kalahati ng ating shoulder o baga yung lapad. Yung lapad na pa ganun, no? Isa't kalahati yung lapad ng shoulder na ibigay natin. So, simple, di ba? Ganun lang ka-simple yung forward stand. So, ang next na ituturo ko sa inyo, pang-pito, yung back stand or dwi gubisogi sa Korean word. Ang tayong ito ay naka-defensive position at nagagamit natin ito during fighting position. Ang starting position is open leg stand. So, ganito yun. Panoorin nyo. Para hindi nyo makakalimutan. Naka-open leg stand o ready stance. At naka-chambering position. Right foot backward. Right foot backward. 60-70% ang bigat. Ang bigat ito is 30 to 40%, ang bigat sa likuran ay 60 to 70% ang bigat ng katawan. Ang front leg ay nakaharap sa kalaban. Nakaharap kung saan yung kalaban. At ang back foot ay naka-shape ng L shape. 90 degree angle sa kanan. Ayan, naka-L siya. Naka-L shape. Naka-L shape siya. Dapat both heel ay naka-inline at parang L shape. Form sa ground. Naka-L siya. Ganito. L shape. Naka-L shape siya. At sa galaw paabante at paurong, iwasan nating mag-up and down ang galaw ng katawan. Ito yung sabi niya, iwasan natin. Iwasan natin gumalaw ng ganun. Ganun. So, dapat pantay lang siya, straight. Is tulad nito. So, ganun siya, pantay siya dapat. Kaliwa ba yan o kanan. So, nakunin. Okay? Ang pangwalo, stances na ibibigay ko sa inyo, ituturo ko sa inyo ay ang tinatawag nating horse riding stand or chonchom sogi sa Korean or samotans sa Japanese. Ito ay gagawin natin, mag-umpisa tayo sa tinatawag nating distance position. So, ganito yun. Okay? Naka-ready stand position o ready stance. Iangat pakaliwa ang kaliwang paa ng malaking hakbang. Dalawang shoulder yung katumbas. Paglapat sa lupa, i-extend ang dalawang kamay sa harapan na parang hawakan ng tali ng kabayo at hilahin pabalik in chambering position at sumigaw ng malakas na Kia! Paglapag sa ground ng pa, dapat equal ang distribution ng bigat ng katawan. So ganito yun. Uulitin ko. Okay? Naka-resistance tayo. Iya! Okay? Kia! Okay? Kia! Kia! So dapat ganun. Hindi siya naka forward at hindi siya naka backward. Hindi lang yung forma ng katawan. At equal yung bigat ng katawan. At iwasan natin during training ay nakatayo tayo ng straight. Dapat nakaganito lagi. Iwasan natin.
gawin natin lagi nakaganito ang posisyon. Kung pagod tayo, is ano lang. Ano lang kung pagod tayo. Ano lang tayo. Or igalaw-galaw natin yung kabilang kamay, paa kung tayo ay napapagod. So, yun ang horse riding stance. Okay, next na ituturo ko sa inyo ay ang tinatawag nating tiger stance or bumsogi sa Korean. Tiger stance is katulad nito. Starting position is ready stance. Ihakpang paurong ang kanang paa. Naka 45 degree angle sa iyong katawan. 90% ang bigat sa likuran, 5% sa harapan ang bigat. Para madali mo siyang igalaw o isipa kung aatakihin ka ng kalaban. Hiya! Ano? Mabilis. Madali mo siyang isipa. Okay, ididimo ko sa inyo kung paano front, left, and right. So, ganito yun. Okay? So, ganun ka simple. Ba? Dali lang. Bilis lang. Dali natin matutunan ito. Aralin nyo lang doon sa inyong kanya-kanyang kwarto kung kayo nahihiya sa maramihang tao. So, bago tayo makatapos sa ating initial na stances, meron lang akong simpleng paalala na dapat matutunan ng isang bagong mangdirigma ng hantuhan technique. Unang-una, huwag ipagmayabang ang anumang matutunan sa bidyong ito dahil maaaring ito yung magdala sa iyo sa kapahamakan. Pangalawa, habaan natin ang ating pasensya. Pangatlo, pahalagahan natin ang kaalaman ng ating kasama o sino mang tao basta't ito ay para sa kabutihan. Pangapat, dapat marunong tayong makiramdam, makibagay, makisama, makikisalamuha sa sinumang tao. Kaaway man ito o kaibigan, bata man yan o matanda, pangit man yan o maganda, mahirap man yan o mayaman, bakla man yan o tumboy, respetuhin natin sila. Panghuli, disiplinahin natin ang ating sarili upang hindi tayo makasagasa ng damdamin ng ibang tao. Ito lang muna yung maituturo ko sa inyo. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba pang mga videos o mga stances or techniques na i-upload ko, i-search nyo ang aking YouTube channel, Master Dari. At bigyan nyo ako ng isang pinakamalaking yes. Click the notification bell and subscribe para mapanood ninyo ang iba pang mga videos na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong panunood at mabuhay tayong lahat. Thank you, Calendar Year 2020. Welcome, Calendar Year 2021. Go lang tayo to face another chapter of our life.